Hala, bakit ganon? Naglalag naman yung TikTok live. Buisit. Sayang, ang ganda, ang dami ko ng, kanina eh, kainis eh. Bawiin mo yon TikTok. My gosh, sayang. Bawiin mo yon TikTok. Heist. Kainis ka naman, TikToks. Boat trip. Bad trip ka naman, TikTok. Wala na, sayang yung mga tao. Sayang. Anyway, hello guys. Nasira yung live ko kanina. Parang timang. Kakainis. Okay na eh. Yung dami na eh. Yung dami nang nanonood eh. Sayang eh. Visit na yan. Ay nako. Hello ulit. Hello ulit guys. Hello ulit. Ewan ko. Putya, kakainis. Nang biglang naghang. Naghang yung ko. Kaya nga eh. Sayang, i-upload ko pa naman to sa live, YouTube. Visit naman. Imposibleng sa PC ko yon, naka-super computer ako eh. Naka-super computer ako eh. Imposibleng sa ko yon. It's impossible. Impossible na sa imposibleng sa ko yon because again naka-super computer ako. Naka-super computer. Hindi nga eh. Yun nga sa anong balita sa post mo? Nabiin na siguro yun. Tingnan nga natin. Tingnan natin. Oo, nabiin na to. Wala na. Ayan o. Biin na siya. Ayan. Benga. Wala. Nabii. Sayang eh. Buisit. Sir, paano mo ginawa yung chart na yan? Framework po ba yan? Hindi. Ano lang to? Ito? Ito mismo? Sa Jupyter lang to. Jupyter Notebook lang. Gamit ka lang ng Matplotlib. Hindi, okay lang. Walang yun. Wala ka na dapat pake kapag kapag yung nabii mo na, wala ka nang pake doon, hayaan mo na yun. Huwag mo na isipin. Di ba? Oy, kamusta? Kamusta ang grade mo? Di ba? Kamusta ang grade mo sa capstone mo? How's bilis naman. Ang bilis naman, di ba? Bilis na. 1 point. Uy, butang ina. Congratulations! Ba't ka naiyak, boss? Di naman. Naiyak ba ako? Ay, puta, naiyak nga ako, no? 1.5. Congratulations, man. Maganda eh. Maganda yung naisip mo eh. Di ba? Ayos yan. Hindi, tapos na agad yun? Yun na agad yun? Hindi, pa lang, parang hindi mo pa gagawin. Parang pa lang, proposal pa lang. Parang capstone 1, parang ganon. Tama ba? Yun nga. So, yun dun mo palang gagawin na So, okay yun na. Maganda yun. So, niya? So, 1.5. So, ibig sabihin, pumasa na yung mo. So, gagawin mo na siya sa chapter, di ba? Na sa capstone 2. Congratulations, man. Ayos yan, maganda yan. Baka bilhin pa sa'yo ng mga ibang companies yan, di ba?
Anyway. Anong capstone? Boss, funded ka. Ngayon, isa lang. Di ko nga nagagalaw eh. Yung kanina lang na trade. Pero isa lang ngayon. Ang mura ngayon ay funded next pa rin ang mura. May tigano sila yung tig 6K. Si funded next may tig 6K ngayon eh. Hindi, 6K account. Meron siya. Parang 69 USD lang. Parang ganun. Hindi ko alam to. ACG ako eh. Medyo mahal doon. Pero dito kung gusto mo mura, ito yun eh. Models. Stellar. Ayan o, ayan o, may 6K sila eh. Magkano nga ba to? Yan o, 59 USD lang. Ayos to. Thanks sir. Sobra, thank you. Doon sa nakakano ng context, si Magnus kasi nagtatanong tuwing live ko about sa thesis niya. About sa ika-capstone niya. Kung ano, may sinuggest ako. Tapos sa inano niya. Nagustuhan nila yung concept. Kasi maganda yung concept. It's a real world concept kasi. Yun naman kasi talaga ang real world applications ng trading talaga. It's a projection ng projection ng prices for companies. Yung ginagawa natin dito sa chart, wala lang to compared sa mga ginagawa ng mga corporates, di ba? So, ang anuin mo doon is, di ba? Yan talaga yung application yan. So, nung nagtatrabaho ko in a quant firm noon, yan talaga yung ginagawa namin. Ang mga kliyente talaga ng quant firm is yung mga ganyan. So, kailan sila bibili ng crudo? Usually ganyan. Kailan sila bibili ng wheat corn? Ganon. Kailan sila bibili ng sugar? Ganon. Ng 500 kilotons of sugar. Pag ganon, yung simpleng galaw ng market nakaka-apekto yon. 'Di ba? Sobrang laki ng profits na noon. Although sa atin medyo maliliit kasi maliliit lang volume na binibili natin. Pero doon sa mga malalaki na bumibili ng bibili sila ng ng zinc, ganyan, mga zinc. Yung madalas huli kong project was a zinc buying So, kailangan may makahanap ka ng mga close prices and to look for patterns ng buying pattern sana. Yan talaga ang trabaho ng trader, di ba? Yung ginagawa nating retail trading, lang yan, parang hobby lang talaga yan. Yung corporate application talaga ng trading is yung mga ganyan, yung ginagawa mo ngayon. So, okay yan, di ba? Okay lang ba yung Blue Guardian? Okay lang, kaso wala na silang MT5 eh. So, ayoko na sa kanila. Boss, paano makapasa ng proper? Madali lang. Ang gawin mo lang, magplano ka lang ng 5 trades. 5 trades. Kunwari, ito. Kunwari, itong 6K. Ayan, kunwari, paplanuhin natin itong 6K. Ayan, makinig kayo. Itong 6K, sabihin natin 1 step lang. Kasi nakakatamad eh. Ayan, so 1 step 6K. So, ang kailangan niya is profit target niya is 10%. So, okay, so ano bang 10%? Kunin muna natin yung mga values. So, ayan. So, kunin natin yung 10% ng 6K which is 600, di ba? Pero dahil tayo sigurista, natin? 6,000 times 0.1 times 0.1. Okay? Ayan. Ay, 6,000 times 0.1. Ayan. So, 600 ang target mo. Okay, note natin yan. Yung maximum overall mo is 6%. So, what is the 6% of 6,000 times 0.06? 360. Okay. So, in general, ang kailangan mong makuha is 600 divided by 360. Diba? So, ibig sabihin, you must have 1.6 trades. So, ngayon, magplano ka for 2. Pag ang nangyari pala is pag hinati mo yung risk mo sa 5 trades, which is yung 360 divided by 5 trades, 72 USD lang yung ASL mo per
per trade, and ang mga trades mo should be 1.5, di ba sabi kanina, and above, you have a chance to win that in 5 trades, di ba? Assuming that you will only have 50% na 50% na win rate, you will need 10 trades. So, yun yung plano mo. So, 10 trades na. So, ibig sabihin, sa loob ng 10 trades, magplano ka ng 10 trades in the future, di ba? Tapos, ang nire-risk mo doon is 72 USD per trade. Ayun. Tapos 1:2 palagi yung target mo. Ayun, anuhin mo lang. Tapos, pili ka lang ng isang strategy na gagamitin mo. Di ba? Pili ka lang ng isang strategy na gagamitin mo. Kahit ang gamitin mo lang, ano lang eh. MACD lang eh, alam mo yun. MACD lang ang gamitin mo, okay na yan. Let's say na MACD nga ang gamitin natin. Sabihin na natin ito is MA30 tsaka MA10. Ayan. So, sabihin na natin ganyan yung gagamitin mo. So, pero syempre, kailangan syempre may required ka na di ba? May required ka na win rate di ba? So, sa loob ng 10 trades, kailangan mong maka-5 sa 1:2, di ba? Sobra-sobra na yun. Kailangan mo pala maka-4. Kailangan mo maka-4 na panalo. So, that's around 40% win rate na win rate ang kailangan mo sa 1:2. So, ang gagawin mo is maghahanap ka ng strategy na above 40%. So, let's say that is this one. So, pag binaktest ko to, nakita ko yung oras, mag-backtest ka ng 100 trades na gano'n, di ba? After mo makakuha ng 100 trades na gano'n, tignan mo kung ano ba siya, 40%. Kung hindi, hanap ka ng iba, di ba? Hanap ka ng ibang ano na magbibigay sa'yo ng 40%. Let's say na ito, kapag trinade mo lang to ng Tuesday, tapos testing mo ng 100 Tuesdays in the past, 40% above yun. Di yun ang gamitin mo pang prop firm. Yun naman yung parang ano doon eh. It's about the preparation lang naman ng budget mo. It's not about the strategy. Di ba? Alam mo yun? Preparation lang palagi ng budget mo yun. Huwag ka masyado nagdidwell sa mga, alam mo yun? So, maganda ngayon yung mga meta-trader ng prop firm. Actually, di ba, ang nangyayari nga ngayon is yung prop firm is parang sinasabi nila staying away daw yung mga prop firm sa mga ganyan, di ba? Pero ang ano talaga niyan is dapat ang prop firm is may MetaTrader 5 to say it's good. Kapag wala, pangit yun. Yun na ngayon yung dapat anuhin mo. Kasi ibig sabihin, hindi nila kaya yung requirements ni MetaQuotes eh. Bakit hindi nila kaya? Diba? And may mga kumakaya na iba, diba? MetaQuotes is above them all. So parang, dapat si MetaQuotes ang parang ang tawag doon? Ultimate na tagabigay ng accreditation, parang ganon. So, ayun. Please explain minimum trading days. For Stellar, wala naman siyang minimum. Minimum 2 trades. Kasi ang nangyayari dito, kapag hindi ka pag walang minimum trades, ang ginagawa ng mga tao is, unang trade pa lang, lalakihan na yung lot size. Kapag tumama, edi okay. Kapag hindi, edi hindi. Diba? Hindi pwede yon. So, ibig sabihin, minimum trading days na 2 days, kailangan at least 2 days kang mag-trade. Diba? At least 2 trades kang or at least kung 1 trade a day ka, ganyan. At least meron kang 2 trades per day. Meron kang 1 trade per day, di ba? And 2 araw dapat yung mabuno mo doon. Iba-iba yung rules ng katulad nito. Siguro, ang minimum trading days nito, 2 individual trades, separate trades, di ba? So, wala siyang sinabing minimum na oras na bukas dapat yung trade mo. Pero, ayun. Pero ang kailangan niya is, kailangan ka magpasok ng 2 trade sa 2 separate na araw. Diba? Para at least, mahati mo, diba? Alam mo yun. Do they have a time limit? Wala. Ito, wala ito. Bakit ko ba pinopromote to? Kasi tinanong kanina yung mura. Ito wala tong time limit. No time limit. Ayan.
No time limit. Pero nakakasama pa yan. Nakakasama pa yung no time limit na yan eh. Dahil iba kasi bili ng bili eh. Pero okay din, di ba? Wait lang. Ano daw? Anong gamit nito dito? Wait lang, may mga tanong. Nuggets mo yung minimum trading days. So, kailangan is mag-trade ka on 2 separate days with 2 different trades. 'Di ba? Para ma-count yun as a valid challenge. Kapag hindi mo ginawa yun, ang mangyayari is, ano ka, na-breach mo yung rules nila. Kasi, ang ginagawa kasi ng iba is, parang, sa unang araw nga, sinasagad nila yung lot size, 'di ba? Bahala na, 'di ba? So, alam mo yun. At least makadalawang trade ka. Parang ganun yung sinasabi ni Funded Next. At least makadalawang trade ka, 'di ba? Eh kasi kung pumasa ka dun sa una, titignan na agad, 'di ba? Oh. Ang maganda ngayon is ACG kasi ACG lang ang parang matatag at may sarili silang brokerage. Actually, yun yung parang ACG. Tapos, actually may promo ko eh. Wait lang. May promo yung ACG ngayon eh. Hanapin ko lang. Wait lang. ACG. ACG is good. Alpha Capital Group. Nasaan na yung promo na yun? Wala eh. Wait lang. Hindi ko mahanap. Alpha Capital Group promo. May promo sila ngayon eh. Ito, Alpha Capital Group. Ito okay ito kasi may sarili silang brokerage and parang ang nangyayari ngayon is sila lang yung matatag. Kahit regardless, kahit ano nangyayari, matatag sila eh. Di ba? Ayan. Pero medyo may kamahalan. Hindi naman kamahalan. Mas mataas siya compared sa iba. Kasi katulad nito, magkano ba to? Yan, 97 na yung 100, yung 10K nila. Diba? So, pero okay lang naman. And, meron tong MetaTrader 5. So, okay na okay ito. So, alam mo yun. Try mo to. ACG. Kung gusto mo lang naman talaga mag-try, muna, you can go with Funded Next. Yan, with Funded Next na kasi meron silang tig si 60 USD na challenge. May nakita rin ako nung may pre-nomote din yung isa kong student nung isang araw na Smart Money ano nga ba yun? Smart Money Prop ba yan? Smart Money Prop. Smart Prop Trader ba yun? Hindi ko maalala kung ano yun. Basta something smart. Ayun. Pero, pwede na to. Funded Next. Kung tatry ka pa lang naman. Diba? No problem naman yan. Sir, nasunugan ka na ba? First trade, a good principle of a trader. Lagi ko ang kinikwento na, kasi yung experience ko, when I'm, developing, quote-in-quote, developing my skill, nag-employed kasi ako ng quant firm eh. Hindi ako trader nag-start. Nag-start ako as an analyst eh. 'Di ba? So, parang, alam mo yun, na parang hindi ako yung pinagdadaanan nyo ngayon na nagtitrade ng kusa, 'di ba? So, ako, I had training back then. So, dati kasi nag-apply ako as a quant because I have an engineering background. So, nag-apply ako sa quant, 'di ba? Yun yung side hustle ko, yun yung parang ko. So, aral ganyan. Although may alam na akong marunong na ako magpasok ng trade. Alam ko na yung idea. So, sinubukan ko lang ganyan. Madali lang na 'di ba? Hanggang ayun na yung naging start ng trading career ko eh. As a job. So, parang hindi ko, 'di ba, alam mo yun. So, kaya hindi ko kaya never ako nasunugan. Yun yung point eh. Never ako nasunugan ng yung malalaking account, yung pera ko ngayon, never ako nasunugan kasi nung nagsasarili na ako, alam ko na kung paano 'di ba? So para kaya never ako nasunugan noon. Yun lang yung parang lagi kong kinikwento yun eh. So 'di ba?
Naka-payout ka na po ba? Yes, naka-payout na. Sir, Equity Edge, okay po ba? Hindi ko, parang, okay lang siguro. Try mo. Wala naman tayo magagawa dyan. Try mo na lang try eh. Wala pa naman kasing, yun eh, di ba? How many stages are there? Pwede kang mamili ng isa at pwede kang mamili ng 1 step and 2 step. Ang ginagawa ng iba is 2 steps kasi mas mura tapos syempre mas relax. Ang ano ko sa inyo, ano ko sa inyo is piliin niyo na agad yung 1 step para mas mabilis 'yon tapos 'di ba? Nakakapagod kasi, ang tagal. Diba? Yung iba kasi magto 2 step, 'di ba? Direct hindi. hindi naging direct ay, ang hirap ngayon dyan. Wala talaga, oh. Talagang pinipigilan, eh. Diba? Oo, kasi, yun nga eh, diba? Kung mag-1 step ka, kung mag-2 step ka na, parang dinoble mo lang eh, diba? Eh, magbabayad ka na naman ng konti eh. Konting presyo lang para makapag 1 step ka. Kapag nakapag 1 step ka, pag pinasa mo yun, palag na. Diba? Kung binagsak mo, edi move on. Diba? Alam mo yun? So, mas mabilis mas mabilis yung ROI. Diba? Mas mabilis mo ring malalaman kung pasado ka o hindi. Diba? Alam mo yun? So, okay din. Mas okay na yung 1 step kaysa sa 2 step. Diba? Tapos, iplano mo lang palagi. Kapag 1 step, iplano mo lang palagi ng 5, 6, 7 trades, gano'n, di ba? Lagi lang nakaplano ng 7 trades yung yung trading plan mo for the prop firm. Di palag-palag na, di ba? No problem na 'yon. Paano 'yan? Yung alin? Paano 'yan, pre? Yung alin? Earning up. Yun lang. Nix, hello! Diba? Nagigets mo ba yung inaano ko? Ayan ba, sir, yung namimigay dati ng free 5K? Okay, kay... Pangalan ni Lotus. Yun, namimigay. Yun-contact siya eh. Mukhang malaki account ni parang Lotus sa Funded Next eh. Mukhang malaki account niya. Tsaka mukhang marami siyang account siguro. Kinontak siya eh. Di ba? Tapos namigay siya ng 5K. Di ba? Doon kayo makikinig. Huwag kayo makikinig sa mga pa-sugarcoat. Kapag yung nakangiti. May bago na ngayon. Kapag nakangiti yung kapag yung, hi, gusto mo bang kumita ng pera? O, ganun agad yung buhay na to. Wag na agad. Ano ba naman kayo? Kapag tawag dito ang entrada eh. Hi, gusto mo ba kumita ng pera? Alam ko ikaw, gusto mo din. Wala na agad yun. Diba? Labo din yung iba eh. Oo, sir, kayong dalawa lang. Oy, thank you very much. Nasama mo ako dyan, ha. Thank you. Oo, kasi at least si Lotus, siya, tawag dito, verbal siya sa mga ganyan, di ba? And at saka kasi, alam mo yun, parang ang dali lang naman kasi ng mga pinapagawa niya yung mga challenges na Lotus sa ibang content creators. Kung tutusin, madali lang yun eh. Di ba? Tsaka kung may pera talaga sila, alam mo yun, madali lang naman kumuha ng challenges, di ba? Alam mo yun. Tapos, madali lang naman na di ba? Alam mo yun, ewan ko kung bakit ayaw nilang patulan. Di ba? Ganun baka, hindi naman ganun kahirap. Di ba? Hindi naman ganun kahirap eh. Di ba? Ang goal mo lang naman para mapa-chat up sana si Lotus is pumasa, di ba? And makaisang payout ka lang. Puta, kahit anong, alam mo yun, may parami nung tama, di ba? Marami kang pambayad sa challenges, di ba? Kung bumagsak yung isa, edi wag mo sabihin sa public. Ang sabihin mo yung pumasak. Di ba? Nagigets mo ba ako? Dapat tama yun eh.
Hindi ko magets eh. Kung bakit ayaw siya patulan ng mga creators eh, 'di ba? Eh parang si Lotus, parang nakita din naman niya na aba hindi ako papatulan nitong mga to, talagang wala tong mga to. Ganun. 'Di ba? 'Di ba magkaka-idea na sila. 'Di ba? Ang dali lang naman eh. Kung ako 'yon, kung ako 'yon, yung inaaway niyo nung isang araw, sino ba 'yon? Si Adalim ba 'yon? 'Yon. Nakikita ko nga sa economy 'yun eh. Kung ako yung anong yun, tayo na para lang mapa-shut up si Lotus para kakaba sa akin. Ganun. O kahit mismo kay Edsel. Student ko yun eh. Pero, kahit kay Edsel man lang, pumasa lang siya ng prop ng isa. Alam mo yun? Isa mag-payout lang, pakita mo lang. Tapos, yun lang makita niya doon, palag na eh. Diba? Shut up na sana si ano nun eh. Kaso wala eh. Ewan ko bakit. Ewan ko talaga. Hindi ko magets yung parang pag-hold nila ng ganun. Di ba? Yung pag-hold nila ng mismong challenges, di ba? Pag-hold nila no parang nakatatakot pa sila na natatakot ba sila na bumagsak. Alam mo yun? Anyway. Help regarding. Meron akong wise kasi. May wise ako, so mabilis lang sa akin. May wise ako, and meron kasi akong, may tag dito ako. May TN402 ako ng US kasi, so madali sa akin mag-payout sa mga ganyan. Na pwede mo kasing gamitin yun sa Worldwide Bank eh. So, may ganun kasi ako, so madali lang sa akin yan mga ayun. I know na hindi nakatulong pero wala eh. Pupogi ka. Uy, thank you! Thank you very much kung pupogi ah. Trading bot. Ito lang yan. Madali lang yan oh. Gagawin mo lang dito is shift enter. Boom. Ayan, may predictions ka na. Ngayon, ikaw na mag-decide kung iti-trade mo o hindi. Diba? Nasaan na isang tanong? May isa akong tanong na... Diba? Hello! Hello guys! Sayang yung kanina. Ang dami ng tao kanina. Paano kaya mababalik yun? Balik mga suki. Sayang bad trip si TikTok, nakakainis. TikTok naman eh. Para ka naman timang eh. Nakakainis eh. Sayang yun eh. Ang dami na eh. Anyway. Hello guys. Sa mga bagong pasok. I am Bads. I created Gabay. Ayun. Yun lang naman yung mapagnamalaki ko sa life. Yun lang naman malaki ko sa live. I created Gabay. Gabay is the XAU USD Gold. Anong ambag mo sa ano? Anong ambag mo sa Anong ambag mo sa live? Ito, ginawa ko yung Gabay. Ganun. Paano makakuha ng copy? Wala pa siya load. Siguro next week. Giging public na siya. Sir, nakagawa ako basic EA kaso nung tumagal bakit nagdoble? Namatay yun. Kapag tumatagal nagre-reset kasi yung di ba? Yung MT5 mo or MT4. Baka nag-reset yun, namatay, tas binalik mo. So, yung naiwan na trade, so parang ang nangyayari dun is, ayun, baka ganun na nangyayari. Usually ganun eh. Usually ganun yung nangyayari dun eh. Kasi every time na magre-reset yung mo, nababago kasi yung magic number nun. So, diba? Free ba yan? Yung Gabay? Yes, it's free. For students, muna. Yung sa students ng trading robot development ko. Nasa course. So, okay lang yun. Tignan mo lang. Kasi,
imposible yon na magdoble siya if ang nakalagay sa ano mo, sa conditions mo na hindi siya magpapasok ng trade if merong nakabukas na trade. 'Di ba? Yung no position or no trade, 'di ba? So, imposible yun magpasok talaga ng trade. Although, wala naman tayong magagawa, 'di ba? Minsan may mga strategies na kailangan is hindi so yun, nagdoble yun, napalitan yung napalitan yung magic number, diba? So ganda ng bago kong laptop. Tingnan niyo, papakita ko sa inyo. Hindi ako nagyayabang, pero gusto ko lang i-appreciate niyo na total nandito naman kayo at sinasamahan niyo ako. Gusto ko lang iyabang yung bago kong laptop. Ganda eh. Yeah. Ito. Boom! Ganda, no? Ganda, no? Ang ganda nung ang ganda nung tag dito. Nung bagong labas ng Nitro. Ayan, no? Ganda. Ayan, no? Yes, data science. Trading and data science. Ayan, tas ang likod. Yung likod na maganda. Ayan, no? Boom! Ganda, no? Gusto ko lang, ipa-appreciate. Hindi ko naman niyayabang, pero appreciate. Mura lang to, hindi naman to kamahalan. Yeah. Pero ang ganda nung ginagawa nung Nitro. Ang ganda nung ginagawa nung Nitro. Ayan, no? Tapos hindi siya ganun ka... Ayan, no? Ganyan lang siya kanipis. Manipis siya. Di ba? Ayan, no? Tapos ang ganda rin nung shape niya. Di ba? Natuwa ako eh. Ganda. Aray ko. Tangina. Teka lang, ibinabalik ko. Ang hirap kasi pag naka-desktop ka lang, so bumili ako ng laptop. Yung pag yung aalis ka, alam mo yun, yabang ako. Sorry na! Data science ba? Yes, ako. I am a data scientist. Boss, nag-ship ako. Ang boring ng course na ganito. Anong course mo ba? Magkano yun, boss? Yung laptop? Yun pa ang maganda. Ano lang to? Below 60. Below 60 lang. Tapos, naka 40-50 na. Saan ka pa, men? Naka 40-50 na. Ito, wait lang. Nitro 5. Acer. Price. Ito ba yun? Ito ata yun. Hindi ito yun. Ay! Baka discounted yung nabili ko. Same eh. Ay, hindi. 40-50 na yung akin eh. So, hindi ito yun. Pero halos ganito rin ang itsura. Ayan o. Ang pogi nito, men. As in, ayan o. Ay, hindi ito nga. Hindi nga ito yun. Ito ba yun? Ito ata yun. Yung basta itong 58. Ito. Ito ata. Ito. Nitro 5. Ayan, ito. Ito. Ganda, min. Ayan, Bakit 30-50 lang dito? Bakit ganun? Hindi ito yung likod eh. So, hindi ito yun. Anyway. Ayun, ang ganda. Pwede siyang Tapos may variant pa siya na tig 40 something. 45 ata. Ang ganda din. Ganito rin yung tsura. Ganto rin yung tsura. So pwede na, di ba? Alam mo yun. Natuwa ako kasi ngayon lang ako bumili ulit ng laptop. Never ako nagla-laptop eh. Di ba? Hindi, kailangan, wala eh. Kailangan, depende na sa
Ako, preferred ko PC because again, yung PC ko is kailangan medyo ano because of the data science. Pero yung kung ang goal mo lang is mag-gaming, okay. Ay, hindi, teka lang, ulit. So, ako kasi ang application ko is kailangan medyo okay yung PC ko. So kasi I create AIs eh, 'di ba? So trabaho ko 'yun, kailangan medyo kailangan ng GPUs noon. So ayun. So kailangan malakas yung PC ko. And lagi naman akong desktop preferred ko talaga. Desktop, hindi naman ako gamer eh, pero preferred ko is desktop. So ayun. Ngayon nga kasi katulad nung isang araw, nagpunta kami ng Manila. Wala akong magawa. Kasi wala akong laptop. 'Di ba? Ang tagal kasi namin. Ang tagal namin sa Manila, parang ganoon. Pero wala akong magawa. Wala akong almost So parang sabi ko kailangan kong bumili. Kailangan ko talagang bumili ng So with the kung talagang on the go ka, wala ka naman choice eh, 'di ba? Pero kung sa bahay ka lang, mas preferred ko talaga, 'di ba? Mas preferred talaga yung desktop ako. Sa akin opinion ko. Mas mura pati. 'Di ba? Ikaw, ano ba application mo? Yun naman tanong eh. Ano bang saan mo ba gagamitin, 'di ba? Kasi pwede ka naman talagang bumili ng kahit anong kahit anong laptop eh. Ang matitip ko lang sa iyo is hindi mo tatapos talaga yung yung pag-upgrade kapag naka-desktop ka. Yun ang yun ang doon. Yun ang tawag dito. Hindi mo tatapos yung pag-upgrade mo. Yun yung kailangan mo paghandaan sa sarili mo. Kapag naka-desktop ka, tayo na kahit pag dadaan ka lang sa Cyberzone, may mabibili ka eh. Di ba? Pag naka-laptop ka, medyo wala ka naman choice, di ba? So, okay din yun. Kala mo lang mas tipid kasi, of course, mas mura yung components kapag isa-isahin mo, di ba? Kapag mas mura. Ang problema, kapag upgrade-itis, wala talaga. Talaga yun. Diba? Pag mataas ba specs sir ng PC, mas mataas ang iyong GPU. Sa course yun eh. GPU core, sa CPU course yun. Sa MT5 optimization, sa CPU course yun. So, kung magbi-build ka, piliin mo na yung mag-budget ka for mataas na CPU. Na kahit yung GPU is maliit na lang, okay lang yun. Pero kung mamimili ka talaga, yung di ba? Tingnan natin kung meron ng ulit na bagong predictions. Wala pa rin. Wala pa rin bagong predictions, guys. Kaya pala malakas ang RAM ko ngayon kasi sa PyCharm pala ako nagra-run. Anyway. Kayo po ba nag-build sa sarili yung unit first time ko kasi? Ako nag-build nung sa akin. Madali lang siya compared sa pero of course, sa una, ganun na lang gawin mo. Pumunta ka sa saan mo ba gagamitin kasi muna? Yun ang unang tanong. Saan mo gagamitin? Sige, i-recommendahan kita. Saan mo gagamitin? Yun muna. Saan mo gagamitin? Gaming. Sa gaming, okay na yung medium AAA ba? Baka mag Red Dead Redemption ka dyan or mag GTA 5. Ano bang gaming ang mo? Kasi kung Valorant lang or lang, LOL, Dota 2, maliit na specs lang kailangan nun. Hindi kailangan ng malalaking specs nun. Debit ako po. Mga yan. Pwede na, mga Ryzen 5, tapos kahit kahit lumang 3060 or 1660 na. Hindi kaya ng laptop mo kasi walang GPU yan. Yun lang naman yun eh. So, kapag magaganyan ka mga high-end games, GPU talaga ang hanapin mo dyan. So, Ryzen 5 okay na yun. Tapos, huwag ka na mag Ryzen 7 o 9.
mag-ano ka na ng GPU. So, ang hanapin mo is the bottlenecks. So, kunwari kasi sa ganito, namimili ka ng specs, di ba? So, CPU, GPU pairing, bottleneck. Ayan. So, kunwari, list. Ayan, yan ang hanapin mo para makapili ka ng okay. Diba? Basta naman kasi okay yung GPU mo, kahit ano man GPU mo, sa totoo lang, kagana naman yun eh. Diba? Nasaan na kaya yun? Ay, sorry. Ayan, so kung meron kang, ano yung mga list kaya, no? CPU bottleneck calculator. Ayan. So, ito, pipili ka dyan, no? So, tingnan natin kung may bottleneck. Ang maganda is, ayan, so magra-Ryzen 5 ka. Ayan, okay. Tapos, ang GPU mo will be, let's say na, ano, ito, mura to eh. AMD. Ayan. Ayan. Tapos, yan. So, proceed to calculations. Ay, 1.5. Okay to. Okay to, men. Ay, ito na ang kukunin mo. Ito na mismo yon. Ayan na yung anuhin mo. Ito na yung anuhin mo. Ito. AMD Ryzen 5. Ito. Kasi ito may GPU na rin to eh. Tapos, ang GPU mo is AMD Radeon 5 RX. Okay na to. Budget build. Tapos, triple threat. Triple threat shit. Ayan. Yan, sa gigabyte, magkano to? Ano natin? Ito. Aorus. Radeon, okay to. Ayan, okay to. Ito, okay na to. Kasi, kung gaming lang naman eh. To start, diba? Tsaka maraming bumibili na ng second hand kasi maraming umaano. So, okay to. Ba't walang price? Ayan o, 4,000. Ay, hindi pala. Joke lang. Hindi yan yun. AMD. Magkano to? Around 9 siguro meron na nito. Ito Sapphire eh. Ay, 1660 yan eh. Mga 7 meron ka na nitong brand new, I think. 7 brand new. Yan. Teka lang, hanap tayo ng presyo ng mura. Ba't wala kasi mga presyo yung ano? Ito 11, I don't know. Pwede namang second hand, pero yan, DDR5 gaming. Ito okay to. Kaso 11.5 pa siya. So, ang Ryzen 5 price mo is Ryzen 5 price Philippines is around 6,000. Diba? So, 6,000, ay di, ano yun? Ang hirap naman mamili. Bakit ganun? Ito, mga 6,000. Ito, tama ito, 6,200. So, 6,200 plus 11. So, 6,200 plus 11. Ayan. So, ito na yung base mo. So, ang kunin mo na motherboard, sige, ilista natin para sa'yo. Patapos na, di ba? Ayan. So, ang gawin natin, ayan. So, Ryzen 580,000 ba yung X ba yun? Ayan. Tapos, AMD RX 580. Okay, so, ito is around 11K. Ayan ha, ginagawa na natin ng prices. 6.2 dapat. 6.3 na lang para ano. Ayan na, binibuilda na kita. 11.5. Ayan. Tapos, syempre, kailangan mo ng
motherboard. So, hanap tayo. Ang kunin mong motherboard ay, ano ba tong sa akin? Tough Gaming. Wag to. Mahal to. Yung ano na lang. ASRox. Motherboard. Price. Yung B60 na lang. Ito. B60 motherboard. B60. Ito. Ayan. Motherboard. Ayan. Price. B615 bilhin mo para may wifi and may madaling ano. Ayan. 13K. Ayan. Medyo ano to. Meron 550. Try natin 550. Medyo mahal pala yung ano. Nasaan na yun? Where is that boy? Ito, may mga 4K. May 7K. Ito, Pro. Ito. Basta pipiliin mo pang Ryzen. So, ito siguro is the price niya na. So, sabihin na natin 7K. Ayan. Okay. 7K. So, Mobo is B550. Ayan. B550 7715. Ayan ha. Ayan na. Okay na. Tapos, siyempre, kailangan mo ng RAM. So, 16 gig lang of RAM. Okay na yon. Malaki na nga yun. 16 gig RAM. Siguro DDR5 na lang ilagay mo. So, DDR5 16 gig RAM stick price. Ayan. So, magkano yun? 3,000. 16 gig. Ay, hindi. Ito. Magkano to? Ito, Fury. 1.7. Magkano kaya yung 16 gig? Ito, 16 gig DDR5. Ito, 3K. Yan, isang stick lang, okay na yan. Isang stick lang DDR5. So, RAM is 3K. Ayan, RAM is 3K. Magkano na? Magkano na natin? Siyempre, yung case mo, mag-budget ka na lang. So, dahil magi-gaming ka, siguro cooler tayo ng ano, I/O. Ay, hindi, ano na lang. Yung Deep Cool Cooler. Ayan, Deep Cool Cooler. Deep Cool Cooler. Ayan. Deep Cool Cooler, Air Cooler. Deep Cool Air Cooler. Alam ko nasa 4,000 to eh. Ang pagkakatanda ko. Ito mismo. Alam ko nasa 4,000 eh. Wag yung mga AIOs, okay na yung nag-start pa lang naman, di ba? Mag-build. Ayun. So, around cooler is around 3K. Maganda na yung 3K na yan. Tapos, ang last na anuhin natin ay ano ba maganda? May cooler ka na, may ano ka na, may RAM ka na. Ang next mo, power supply, PSU. PSU 550 watts. Yan. Gold. Price. Yan, PSU. Yan, magkano to? Ito. 2K. 23. Ayan, mga 3K. 28, 29. Mga 29. PSU. 29. PSU 29. So, compute natin lahat. Case mo is, sabihin natin budget case is 2K. Ayan. May tigwa 1K, pero ano lang natin. Okay, so, compute na tayo. Ayan. Compute tayo, men. Okay, so 6,3 plus
11 plus 7, 150 plus 3, 1, 2, 3 plus 2, 9 plus 2,000. Boom! Ganda na yan. Okay na yan, men. Maganda na yan na ano. Okay na what do you call this? Set up yan. Ay, namatay yung ano ko. Wait lang, palit lang ang battery. Saglit lang to. Hindi ako nagalaw, oh. Tingnan nyo. Wait. Diba? Okay ba? Okay na. Palag na yun. Palag na yun, men. Maganda ng option yun. SS mo na. SS mo na. Oh. Kung gaming, okay. Ano naman pag gaming eh. Diba? Hindi naman siya hindi naman siya yung parang hindi kailangan high-end talaga, alam mo yun. Yung iba kasi kung ano-anong nilalagay eh. Diba? Ang kailangan lang is yung kailangan lang is yung basic and yung AMD, okay na yan, man. Okay na. Diba? Anyway, hello guys. About budget. May ano ka pa, may tag dito, may monitor ka pa. Monitor. Oh, 'di ba? Mouse and keyboard, 'di ba? Oh, meron pa 'yan, medyo ano. Wow, sakto, pwede din po ba sa budget ko? Ayun na, ano ba budget mo? Tara, maganda. Hindi naman ganyan content ko eh. Bali talaga, okay lang naman. Wala ka naman magagawa. Siguro, yun muna, di ba? 10K, mahirap yan. Wala kang RAM nun. Wala kang kahit mahirap. Hindi tutulungan lang namin si Sushi. Hello, Sushi. Tutulungan si Sushi kasi gagawa siya ng PC niya. So, tinutulungan namin, di ba? Kaya lang baka may mga na. Tapos, basta maganda. Isa yun sa na dapat maganda yung PSU. Isang beses kasi nag-dual GPU. May naka-dual GPU kasi ako eh. So, kinapos yung ko. Sakit sa ulo. Ito na lang. Yun, pinalitan ko ng tawag doon? PSU. PSU problem palagi madalas eh. Nalipad na issue 2830. Ba't hindi mo ipa-billboard? Dapat pinabillboard. Nagtitrade ka pa rin. Teka lang ha. Tingnan natin kung ano ba. Lumipad ha. Good job sa'yo. Teka lang. Nasaan yung predictor natin? Ito. Tingnan natin anong next na niya. Ayan. Wala. Kinorek na niya. Hindi. Binasag na eh. Sige, salamat din. Anyway, siguro yun na rin din ng aking ending ngayon. So, maraming salamat sa pagtambay sa akin ng isang oras na naman at I hope may natutunan kayo at I hope na kung gusto nyong tignan yung replay na sa YouTube lang to. And yun lang naman. Ingat kayo guys! Pabush!